Gumulantang sa buong Sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong bulwagan ng Senado ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, hindi na raw nakapalag ang dating Senate President Tito Soto matapos ilabas ni Rodante Marcoleta ang mga selyadong dokumentong magsisilbing huling pako sa kanyang kabaong sa politika. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng kanyang mga kalamnan habang ang bawat pahina ng ebidensya ay tila nagbabagang bakal na tumutunaw sa kanyang matikas na pagpapanggap sa gitna ng isang selyadong pagdidinig. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang dating makapangyarihang pinuno ay tila naging isang piping estatwa at tuluyang bumagsak sa tindi ng nakakakidlat na ebidensyang hindi kailanman inakalang lulutang sa ibabaw ng katotohanan. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang isa-isang isiwalat ang mga transaksyong pilit na ibinaon sa dilim ng gabi sa loob ng maraming dekada upang linlangin ang sambayanang Pilipino. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga pader ay tila naglalaway sa takot dahil salamat na hindi na kailanman mabubura ng anumang yaman o koneksyon habang ang hustisya ay unti-unti nang kumakawala sa tanikala. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa katarungan kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinikilalang apelyido? Hindi na sila parang, kung ang konteksto na parang, ah, hindi siya nag-expect, tama ba? I-correct niyo ako kung mali ako. Nag-expect na palang mapalaya si PRRD. Even sinabi ni Kaufman yun, na hindi siya nag-expect ng great result for or whatever. Kasi alam naman nila yan na hindi talaga pakakawalan si PRRD. So enough for the fucking optics sa dahig. Do something. Tugisin nyo ang mga kasabwat ni Bangag. Kayong mga cabinet secretaries ni PRRD. Kayong mga lawyers, you speak up. Pinakita ba kayo sa gallery? I have nothing against with you all. Pero ang bagal nyong kumilos. Optics, picture here, picture there, da-da-da-da-da. Then what? Kapapalaya ba si PRRD? Do something. Alam niyo yung ibig sabihin ng do something, di ba? Hindi naman kayo siguro tanga kung ano yung do something. Tawawa si PRRD. Then after, ano mangyari? Pababayaan si PRRD, namamatay na lang doon dahil sabi naman ni PRRD, willing siya. Namamatay sa loob kung ano man ang mangyari. So ano mangyayari ngayon? Ano mangyayari ngayon? Kaluluoy si PRRD. Ganyan-ganyan. Sinabi sa akin ni PRRD na ganito, ganyan, ganon. Then, come 2028. Tatakbo. Gagamitin si PRRD. Duterte. Pero walang ginawa habang si PRRD ay nasa loob. Sinabi na, actually, hindi lang naman ako nakakuha ng mga ano na yan, information na yan. Di ba? Ako nga, vlogger, just a simple individual na, umaabog, umaalindog lang. May information na ganyan. How much more kayo, cabinet secretaries? Senators, for sure, ang daming nag-inform sa inyo. At the moment na inilabas ko, yung mga passport and everything, dapat gumawa kayo ng sariling investigation. Itong bunganga ni Maharlika, totoo ba yun? Na pumunta dito ang ICC? Na nakipagsabuatan, na gano'n. Gawin niyo yung powers niyo. Sabi ko, hindi ako nagpapaka-negative dito. Tutuluyan nila si PRRD. Kaya dapat ang matanggal yung putang inang Marcos at si Lisa Tanas na inuubos ang pera ninyo every day. Tama na ang plastikan sa politika. Nagtandem na ang mga demonyong, mga bangag, mga addictus na, mga NPA, mga rebelde, di ba? Ano pa? Sino pa? Mga dilawan. Imagine nyo for ilang years na yon. Since 1986, galit na galit sila kay Marcos, sa mga pamilyang Marcos, ganyan na sila. Di ba? Ano ibig sabihin niya? Ano ang common nila? Ano ang common denominator nila? Pera and power. Kaya kahit lunukin ni Lenny ang suka niya, kahit lunukin, dilaan ni Kiko Matching ang bilat ni Lisa Tanas. Okay? At himurin ang buli ni Bangag. Gagawin niya sa ngalan ng pera and power.
Questionable pa ngayon kung paano naupo yan si Kiko Matching at iba pang mga inupo nila dyan. Yeah, do something. Ako, hindi naman ako huli ng ICC. Papapatay lang ako ni Lisa Tanas at ibangag. Ngay kayo dyan. Imagine, may power kayo, may pera kayo. Mas wala kayong ginagawa. Hindi ka pwedeng, dapat hindi ka pwedeng magtago na lang. You have to do something. Hindi mo pwedeng taguan itong mga bangag na ito. Kailangan mong makipaglaban, utak sa utak, pera sa pera, koneksyon sa koneksyon. 'Di ba? Legal sa legal. Nakukuha niyo ba ibig sabihin ko, tanga-tanga na naman kayo. Dapat magtayo na lang ako ng kulto ko. I-recruit ko kayo. Ako ang leader. Sasabihin ko sa inyo kung anong gagawin nyo. Wala mangyayari. May mga hayop, naka-break. Ang tagal. Tuloy, ang tagal ko din. Imbis na may gagawin ako. Naka-break. Ang tagal ng mga buwaka ng ilang mga taga-ICC na ito. Ay, nako. Sabi ni Cora, ayaw ko nang umuwi sa Pilipinas, kakahiya na sa mga tao basta pera. Wala na, lulubog na Pilipinas habang kayo ay nagpapakahirap, magtrabaho, magtinda ng gulay, magngalakal, di ba? Magpukpok ng tawag dyan? Construction worker, teacher, nurses, kulang sa benepisyo, baliw-baliwan na kayo dahil wala kayong pambayad sa bills nyo, may sakit ang anak ninyo, wala kayong makain, hindi kayo makakain ng karne dahil sobrang mahal, magtyaga kayo sa bulad o sa noodles, mga instant noodles. Pero ang mga banga, trilyon ang ninanakaw nila. It's sad. August 2022, dakdak na ako ng dakdak laban sa sinuportahan kong mga adik. Ay yung ang mga ginawa kasi ng mga inappoint ni Pangulo Duterte, ng mga appointees na nag-playing safe, ayaw daw makialam sa issue, ay kasi ayaw magpakapolitika, ayaw nila kasi nga, maasa pa sila na baka chami-chami with Lisa o baka ma-appoint ang mga putang ina. Diba? Yes, Rodel and John Jet, Beniga, okay? From Prague! Nakita ba tayo dyan, John Jet? Rodel, natin nakita tayo dyan sa Prague. Wala na ang bayan natin kasi wala nang matapang sa bayan natin. Walang matapang na kayang suungin ang mga ginagawa ng bangag. Even mga uniform personnel, but congratulations sa 18 Marines. Kailangan nyo nang tumapang ng husto. Ilabas na yan. Ako pagod na ako sa katatanggol, sa kamumura sa inyo. Pagod na pagod. Di ba wala mangyayari dyan sa ICC na yan? Believe me, ipapaputol ko ang julo ni Lisa Tanas. Wag yung ulo ko. Yung julo niya, kung makakalalabas sila si PRRD. Hindi yan nila ilalabas. Sabi ko nga, yung solusyon lang ang nasa isip kung malalabas yan. Pinipaint nila si PRRD through those videos na pinresent nila. Di ba? Baligon, tumago ka na. Sabi, magtago ka na. Ba't na matatago si Baligon? Matapang din naman siya. Dapat people power ang sagot. Paano nga mag-people power? Yung iba, gusto pagkakitaan niyang na yan. Diba? Even mga vloggers, dyan, mga alpot, mga bigaon, magpaawa-awa. Wagayway ng flag. Kawawa ang mamamayan. Wala po akong matirahan dito. Wala po akong pagkain. Putang ina. Walang magwawagi na people power kung yung mga nag-lead ay gusto ng pera. Gustong kumita. Mag-people power na nga, mga ngolekta, gustong kumita. Kilala ko mga mukha nyo, mga putang ina nyo. Duterte. Alpot. May papapel-papel pa kayong tangkas, drama-drama. Tinotransport ang papel from car to Supreme Court bullshit. Hindi mapapalaya si PRRD. Kahit lunukin nyo pa ang isang bultong papel na yan, hindi nyo mapapalaya si PRRD. Dahil paid deal na yan.
with bangag. And today, well, yesterday sa Pilipinas, ay naging vindicated na naman ang aking alindog sa aking in-expose sa inyo. O tangin na nyo ICC, ang tagal nyo ah. May gagawin ako, visit kayo. Ang tagal ninyong magdrama ng ano ninyo. Ilang minutes ba ang break nila? Mga Marines, sulungan nyo, mga kasama ninyo. Wala kayo, mga Marines, kayong mga police, kayong mga army. Diba? Wala kayong kwentang nilalang sa mundong ito. Yung mga star nyo dyan, star general, pag nakita ko kayo, ipapasok ko sa buli nyo lahat yan. Mga duwag kayo. Sobrang duwag. I think andyan na yung mga hayop. Ayan. Maintenant, je vais... I will now give the floor to the prosecutor. Please proceed please continue with your presentation. Your Honours. My name is Robin Croft and I will address two topics today. First, I will present on the contextual elements of crimes against humanity. And second, I will set out some of the prosecution's evidence on Mr. Duterte's individual criminal responsibility for the crimes alleged in this case. Turning first then to the contextual elements. Your Honours, the contextual elements of crimes against humanity are established in this case because, first, there was an attack against the civilian population in the Philippines. The attack targeted civilians alleged to be involved in drug-related crimes and other forms of criminality. The Rome Statute crimes alleged in this case formed part of that attack. Second, the attack was widespread and systematic. And third, the attack was carried out pursuant to or in furtherance of a state or organizational policy. This policy was to neutralize alleged criminals in the Philippines through violent crimes, including murder. The evidence establishing the contextual elements are set out in paragraphs 71 to 86 of our pre-confirmation brief. In relation to the requirement of an attack, our case is that from at least the 1st of November 2011 to the 16th of March 2019, the Davao Death Squad, or DDS, and/or the National Network carried out an attack which targeted civilians alleged to be criminals. Your Honours have heard from my colleagues how from 2011 until 2016, the attack was concentrated in Davao City. Then, in 2016, when Mr. Duterte became president, he and his co-perpetrators expanded the attack nationwide. They used the national network to do this, which, as Mr. Jeremy has explained, was comprised of state actors, such as law enforcement personnel, as well as non-police assets and hitmen. Your Honours, the locations of the murders contained in counts 1 to 3 of our document containing the charges are indicated on the map on your screens. They include 76 murders, which themselves satisfy the threshold of multiple acts making up a course of conduct. However, as Mr. Nichols has noted, the crimes in count 1 to 3 are representative and emblematic of a larger killing campaign. And the prosecution relies on a range of evidence to establish that the attack was made up of thousands of killings and other violent crimes under Article 7.1. This evidence includes datasets and the statements of documentation actors, the evidence of insider witnesses, expert analysis, and the admissions of Philippine state agencies in their public reporting. I will take your honours through some of this evidence now. During Mr. Duterte's mayoral period, hundreds of civilians alleged to be criminals were killed in Davao City. On your screens is a chart with data on extrajudicial killings in Davao based on public reporting.
The data is recorded at tab 116. It shows that between 2012 and 2015, there are at least 274 extrajudicial killings in Davao City. This data is corroborated by DDS insider witnesses. Several DDS witnesses say that they each killed hundreds of alleged criminals while with the DDS. Your Honours can see on this slide quotes from one DDS witness. They estimate that, I quote, between 1,500 and 2,000 people, end quote, are buried at Laud Quarry. The quarry was only one of several places that the DDS dumped bodies in and around Davao. That's at tab 37. This witness said that they personally killed hundreds of people. They described their job as the DDS as being, quote, just to kill small criminals, petty criminals. Out of the almost 300 people that I have killed, I never actually got to kill a drug lord, end quote. That's at tab 34. This witness's words make it clear that the target of the attack was people alleged to be criminals in Davao. Your Honours, another DDS witness who also killed hundreds of people said that the DDS targeted, I quote, suspected criminals in Davao City, including shabu users and pushers, end quote. That's at tab 58. Your Honours, as you have heard previously, Mr. Duterte has himself publicly admitted that he killed around 1,700 people while he was mayor of Davao City. I quote, they say I killed 700, they undercounted, around 1,700, end quote. That's at tabs 10, 10.1, 10.2. This evidence, the data collected by independent organisations, the statements of insiders on the hundreds of people that they have each killed, and Mr. Duterte's own admission of having killed 1,700 people while mayor of Davao, all show that the attack was widespread in the mayoral period. And the attack continued to be widespread after Mr. Duterte became president, when it expanded across the country. The victimisation expanded, with the hundreds killed during the mayoral period becoming thousands in the presidential period. Your Honours can see a map of the Philippines on the slide. The colours which will emerge show the locations and density of the killings in the anti-illegal drug campaign. Purple dots indicate an area with 1 to 10 killings, while yellow indicates 500 killings. This is how the killings progressed throughout the presidential period.